Ang binata ay matutulog ng magandang gabi sa katapusan ng linggo. Ngunit nagising siya sa tunog ng doorbell, lumalabas na ang alupihan na mayroon ka ay nagpapatugtog ng tambol. Ipinapaalala sa akin na oras na para gumising para sa almusal. Wala ring panahon si Kaubang para ayusin ang kanyang hairstyle na parang pugad ng uwak. Hey! Nagmamadaling pumasok sa kusina, dala ang kawali para iprito ang cake sa labas ng sala. Prince two hands on eight face na pagkain na puno ng pag-asa. Ang tanga ay tao. Nakaupo sa isang sulok na kumakain ng mga dahon ng pine snow at dumudugo ang puso ni Kaubang. Dalawang tao ang kumakain na parang tanga. Kakainin na ng lalaking ito ang kanyang sweldo. Ang hirap talagang palakihin ang dalawang ito. Sa sandaling ito ay biglang tumunog ang telepono sa mesa. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at binuksan ang speaker. Ikaw ba si Mr. Kau? Ako ang direktor ng Lam Chau Security Company. Ang pangalan ko ay Kaubang. Medyo naghihinala ako. Napakakaunting tao ang nakakaalam ng iyong numero ng telepono. Hindi man lang sila nagbatian. Sinabi ng kaaway, Mr. Kau, batiin ka. Kinakatawan ko ang Lam Cham Security Company. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na mabuti para sa iyo. Hindi ko alam kung may oras ka bang makipag-usap ng harapan. Susunod no makalipas ang kalahating oras ay pumunta na ako sa opisina. Ipinahayag ang payo. Matagal nang naghihintay ang mga customer sa sala. Pagkatapos ninyong magkita, ang nasa harap mo ay si Mr. Gao. Pinarangalan ako ang direktor ng Lam Chau Security Company. Ito ay tinatawag na Liu Sam Lam. Ang huling beses na hiniling ko sa iyo na pumunta sa aming kumpanya. Take on the Animal Education Advisor. Kaubang ay hindi basta-basta sumasang-ayon. Siguro dapat tayong umupo at mag-usap pa. Bakit mo ako hinanap? Ang isang lungsod ng paaralan ay may isang senior na guro ng hayop. At ang intermediate na guro ng hayop hindi lang ako. Hindi ko alam kung anong reputasyon meron ako. Maaaring suportahan ng direktor ng kumpanya ng seguridad ng Lam. Halika sa lugar upang anyayahan ang iyong sarili. Iligtas mo si Sam Lam na tumatawa. Si Ginoong Kau ay mapagpakumbaba. Ang paaralan ay may mataas na antas ng guro ng hayop. Ngunit ang isa ay ang hubad na presidente ng asosasyon. Ang mga guro ng hayop ay walang oras upang subukan. Para sa aking maliit na kumpanya. May isa pa, Mr. Green. Pero consultant din siya. Edukasyon ng hayop ng pamahalaan. Paano ang iba pang mga intermediate na guro ng hayop? Pagkatapos habang iniisip ko ito, mas naniniwala ako. Kaunang baitang batang talento, mas mataas. Hindi na muling nagtanong si Kaubang. Nagsisimula kaming mag-usap tungkol sa mga kondisyon. Kaya pag-usapan muna natin ng kaunti ang aking kahilingan. Lunes at Huwebes kailangan kong pumasok sa paaralan. Maliban kung ito ay napaka-urgent. Karaniwang hindi naabala. Bale zookeeper ako. Pero hindi ako pipirma ng buyout contract. Masisiguro ko lang hindi ito makakatulong sa iyong mga kakumpetensya. Katatapos lang. Hindi nag-atubili si Save Sam Lam na gumuhit ng kontrata. Gusto kong tingnan mo ang kontrata. Na inihanda ko ay angkop o hindi nang makita ko ang kontrata. Nagulat ako. Inside unlimited ang requirements niya. Ang taunang sweldo ay 500 credits. Kasama ang rosas. Ang bawat isa sa mga nakakatakot na ipis na ito ay matagumpay na umuunlad. Mayroong 50 credits kasama ang mga komisyon. Ito ay talagang taba na napupunta sa bibig ng pusa. Harapin ang kontrata. Walang kalakip na string. Mabilis na pumirma si Haibang sa oras na ito. Pinayuhan ng katulong na pumunta kay Jikaw. May appointment si Mr. Ma dati at dumating na. Nakita rin iyon ni Sam Lam. Paalam kay Kaubang kung ang kontrata ay pinirmahan. Tapos hindi ko na ginugulo si Mr. Kau. Pero sa elevator, isave si Sam Lam para tumawag ulit na pirmahan na yata ang kontrata. Pinili ni Jikaw na pumirma ng isang propesyonal na kontrata. Hindi ko lang maintindihan. Napakaraming guro ng hayop sa paaralan. Bakit dapat siya? Sa kabila, nasa puso mo ba?
Mahigpit na pinagmamasdan ni Caubang ang mga halaman ng kaharian ng hayop sa harap ng Whole Love High Street. 4 na panahon normal na kalidad ng grade ba kinikilala ni Caubang ang kakanyahan ng halaman na ito ay isang mutant tree bago ang 4 na panahon. Ay mayroong pagkakaiba-iba sa mga mutant na halaman. Seryosong tanong mo. Sigurado akong babaguhin mo ang bulaklak na ito. Sagot ni Mr. Matama naman. Makalipas ang kalahating buwan magsasagawa ng paligsahan ang bulwagan kompetisyon ng hegemonya ng Hawking. Gagamitin ko ito para maibalik ang korona. Paulit-ulit na nag-isip si Caubang tungkol sa patimpalak na Hawking, hindi ito sa beauty pageant. Kahit na ang mga halaman ay nagmumutate ng baliw, ngunit posible na ipanganak ang espiritual na flora. Ang mga hayop ay napakabihirang. Kahit na ito ay may mga katangian ng pagpapagaling. Mas maraming hinuhuli kaysa patay. Ang espiritu ay inilabas na ngayon upang makipagkumpetensya. Para humanga ang mga tao nakakainggit na payo. Sa kamatayan, sabi, narinig ko ang tungkol sa paligsahan Ho Vuong, kadalasan mga babae lang ang kasali. Sagot ni Mr. Maria. May kilala din akong matanda. Kasing edad ko ay lumalaban para sa korona. Kakaiba ang tingin ng ibang tao dito. Ngunit ito ang aking pangalawang hayop. Sana rin mabigyan ko ito ng magandang simula. Gusto kong gawing masaya. Mangyaring siguraduhin na gawin itong mag-evolve. Kung gayon ang posibilidad na manalo ay mas mataas. Ang mataas ay medyo nakakagulat talaga. Hindi ako makapaniwala kay Mr. Alam mo kung paano isipin ang iyong hayop. At pagkatapos ay i-snap mo ang isang lumang panuntunan. Singilin ng 3 beses pa, napakabilis na payo. Agad na ilipat ang card machine sa harap ng code. Mag-aaral mag-imbita ng swipe card pagkatapos high degree back transfer bill ng mga materyales para sa payo. Lahat sila ay karaniwang sangkap. May mga gamit sa tindahan. Hindi nagtagal pagkatapos naming ihanda ang lahat ng evolutionary material. Magbigay ng dahilan para hindi maabala. Kaya pinalayas kita. Napukaw nito ang pagkamausisa ng isang lalaki. Sa master code hindi niya kinaya na itulak ang pinto sa ward. Nakita ko lang si Caubang na may masamang ngiti. Nakatitig sa siring nakarayong sa kamay pagkatapos step by step sa 4 na panahon ng pag-ibig. Takot na takot siya na ang kanyang tangkay ng bulaklak ay nalalanta ng 2 pulgada. Ilang sandali pagkatapos ng hiringilya, ang magaspang nakarayom. Itinurok sa maliit na puwitan ng bulaklak. Ruta sa dagat. 4 na panahon. Isang sigaw ng tulong ko ang lumabas sa kanyang bibig. Ang master code sa labas ay gustong pumasok sa hadlang. Ngunit pinayuhan na huminto. Mangyaring huminahon. Ito ay para sa ikabubuti ng iyong hayop. Panandalian lang. Narinig ninyong dalawa ang boses ni Caubang. Maaari kang pumasok. Lahat sila ay napakaraming tao. Nakakita ka na ba ng level 4 na flora at fauna? Gustong-gusto ng Ho ang High Road Season 4 Elite na kalidad. Pagkatapos ng isang iniksyon mula sa isang malatin fun hentai, 8 naging maingat na matandang babae. Sa pagkakataong ito ay isinasaalang-alang din na ang unang code ay naibalik. Ang Caubang napakataas ng success rate. Ang kasanayang ito ay talagang malalim. Sabay sa Black Forest, may pangolin na lumalabas sa bush. Gintong kaliskis nito maaliwala sa ilalim ng araw, agad na nakakuha ng atensyon ng nagtatagong halimaw sa di kalayuan. Makikita mo lang ang bawat layer. Lumalabas ang makapal na sapot ng gagamba mula sa dilim. Ang pangolin ay natigil sa lugar, patuloy silang nahihirapang makalabas. Ngunit hindi ito gumana. Kaya ginagamit nito ang dilaw na kaliskis nito para makatakas. At pagkatapos ay iikot mo ang iyong katawan. Ang mga kaliskis nito ay parang talem. Ito ay isang buhawi. Ang bawat sapot ng gagamba ay pinutol. Nakikita ko ang sarili kong malapit ng tumakas. Resulta, may isang kulay abong puting likido na lumalabas sa langit. Parang tubig baha. Sa pagkakataong ito ang pangolin ay wala na. At lahat sila ay natatakpan ng likido, hindi kumikibo sa lugar. Desperado. Pinagmasdan ko ang kulay abong gagamba na palapit ng palapit. Sa malapit na kuweba, isang kawan ng mga kulay abong gagamba, tulad ng isang parada. Mula sa loob palabas, parang kuweba sa gagamba.
Makalipas ang ilang araw pumunta sa tindahan gaya ng dati. Mr. Chen, ang lumang tuntunin, bigyan mo ako ng 15 libra ng nyebe. Nagpakita ng walang magawang mukha ang amo. Boss Cow, ang snow ay kulang kamakailan. 5 libra na lang ang natitira. Ang haibang ay lubhang nakakagulat, ang lungsod walang dedikadong provider. Nyebe ng dahon ng pine, bakit kulang pa sa paninda? Naiinip na sabi ng amo, hold up the message board ra, huwag mong banggitin. 1 linggo na ang nakalipas, hindi ko alam kung saan nanggaling, isang grupo ng mga gagamba. Kainin ang lahat ng gamot sa kagubatan. Ngayon ang suburb na iyon ay kinorder ng militar. Iba pang mga halimaw sa kalapit na kagubatan, isa rin itong pagkain sa menu nila. Narinig ko na kung hindi ang manor boss ay mabilis na tumatakbo, baka kinain din sila. Laging may masamang pakiramdam sa puso ko. Ang una ay kooperasyon sa pagitan ng paaralan at militar. Pagkatapos ay dumating ang kumpanya ng seguridad sa pintuan. Tapos biglang sumulpot yung mga gagamba. Hindi ko alam kung bakit ngayon ang sitwasyon ay tense hanggang sa puntong ito. Hindi nagtagal matapos iligtas si Sam Lam na tinawag na Chokaw bang Ginoong Cow. Alam mo ang kwento. Natuklasan ng gobyerno isang grupo ng mga Grim Grey Spider karahasan sa Black Forest, hindi kaya nag-set up kayong dalawa ng meeting sa Lamdong Security Company. Nang makita ka ng aso ay agad siyang nasagasaan. Masyadong urgent ang kamustahin. Isi-synchronize ko ang balita kay Mr. Cow. Sa pamamagitan ng isang malaking bilang ng mga masasamang kulay abong gagamba. Suriin ang mga pag-atake sa mga site ng likas na yaman. Ngayon ay ipinatawag ng gobyerno ang kumpanya ng seguridad at mga individual na organisasyon upang bisitahin dahil sa sitwasyon sa Black Mountain. Mga katangian at kahinaan ang aming kumpanya ay nakatanggap lamang ng isang misyon ngayon. Kailangan kong umalis pagkatapos ng 3 araw. Pero sa harap ko ang halaga ng mga reserbang hayop ng kumpanya ay hindi sapat. Kaya naman niyaya ko si Mr. Cow na mag-check muna. Kung makakakuha ka ng promosyon para sa nakakatakot na mantis, bago tayo magsimula ang misyon na ito ay magkakaroon ng mas mataas na rate ng tagumpay. Hindi agad tinanggap ni Cow. Kailangan ko pa ring makita kung ano ang takbo ng mga bug. Yung kabayo muna. Iniligtas ko si Sam Lam para magpatuloy. Ginoong Cow, mangyaring gawin ang iyong makakaya. Talagang pinahahalagahan ng kumpanya ang pagkakataon sa pagkakataong ito. Bago magbukas ang komperensya ng gobyerno ng koalisyon, marami na silang pinawalang bisang panuntunan. Pagpigil sa kapangyarihan sa panig ng gobyerno dahil na rin sa pagbabago ng halimaw. Sa mga nakaraang taon napapagod na ang gobyerno sa pagtugon. Ang direksyon ng aming samahan. Takot na mangyari ang pagbabago. Ginoong Cow, pakitingnan. Narito ang nakakatakot na mantis ng kumpanya. Mag-aayos din kami ng sapat na tauhan para tumulong. Ginoong Cow, matagumpay lang na promote. Sigurado akong matutuwa si Mr. Cow. Si Cow bang ay may matingkad ng ngiti lamang. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko tutuperin ang iyong mga inaasahan. Pagkatapos ay pumunta ka sa plaza. Harapin ang daan-daang nakakatakot na mantis chi, tapos mararamdaman mo ulit lahat. Tapos tumingin ulit. Mainit ang mata ng researcher na nakatayo sa tabi ko. Niligtas ng makulit na direktor na iyon. Para saan ang guro dito? Simula nung bumaba doon, nakatayo lang siya at tumingin. Para siyang matandang naglalakad sa kalsada. Medyo nangangamba ako. Si Mr. Cow ay mukhang isang 20 taong gulang na saw na baliw si Sam Lam. Kung hindi ka makapagsalita, tumahimik ka. Hindi mo mailigtas ang sarili mo kung hindi ka pupunta sa kapatid mo. Ngunit sa kanyang puso ay mayroon din siyang pag-aalinlangan kung hindi ko alam o hindi. Tiyuhin. Dinala ko lahat ng pera. I bet sa kanya ang future ko. Ang mataas na antas na ito ay dapat talagang magpakita sa akin ng katapangan gaya nga ng sinabi mo. Sabihin mo hindi nagtagal, sa wakas ay nagsalita si Gaobang. Ang unang hilera sa kaliwa ay ang ika-8. Numero ng ika-4 na hanay sa kanan ng ika-4 na bata ang ika-7 pinakamalaki. Abalahin kayo, panatilihin natin ang kabuoang 10 Phantom Mantis.
Sabi ko lang, maghanda ng laboratorio. At enhancer ng sistema ng insekto mababang grado at mababang grado ng ground crystal nuclei perilla leaf crystalline powder 10 bahagi bawat isa save some lam agad na balisa mau maghanda tayo ayon sa hiniling ni Master Gao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kaubang sa ibaba. Napili ng 10 minuto ang 10 pinakamalakas mula sa higit sa 100 nakakatakot na mantis ito ay hindi gaanong, ito ay hindi mas mababa. Ito ay ang bilis. Ang eksaktong ratio na ito. Natatakot akong magturo. Hindi rin ito magagawa ng mga high-class na hayop. Ang mas nakakatakot ay ngayon wala pa akong 20 taong gulang. Hindi nagtagal, sa ilalim ng utos ni Leo handa na ang lahat ng sangkap. Sa 1 oras nagsimula na rin siyang magkaroon ng maitim na mata at maitim na ilong. Hands-on paghahanda ng mga gamot hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Iligtas si Sam Lam bigla tinawag sa lab. Para magising nagsimula siyang maghanap kung saan-saan. Napagtanto ko na lahat ng katabi ko ay nawalan ng malay. Saan ka nawawala? Sabay sa lab. Asul sa mga pakpak ng nakakatakot na mantis ay kupas at naging kulay ang orihinal na kulay ng mga pakpak ay naging 2 pares din nagiging asul din ang kulay. Ito ay tulad ng isang pinong ginawang 6 na hiyas. Mula sa kaibuturan ng aking puso ay naramdaman ko ang init. Ang bundok na ito ay mahirap hanapin. Nahanap ko talaga ang kayamanan. Kinabukasan ay bumalik siya sa paaralan ng pagsasanay. Ang orasan sa iyong kamay. Nakita ko siyang lumilipad na parang shuttle sa bawat halijing bato. Lubhang nababaluktot at maliksi na paggalaw ang sandali ng paglusob mula sa haligi mataas sa pamamagitan ng press stop time 7 segundo 47 iyon ay 0.4 segundo na mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon. Then grab a bag of the worm food na mahal nito sira bilang gantimpala para dito. Sa kabila maraming mga mag-aaral ang nagsimula ng pagsasanay. Nakakatuwang panunukso anyayahan ng isang magandang babae na maglaro sa parke. Nakita ng guro ang lahat ng ito nang may matalas na mata. Ang velvet ay hindi lumilitaw na nagpapaalala interesado lang ako sa mga estudyanteng nahihirapan. At ang mga estudyante, hindi nakatutok ang staff. Ang pagiging hindi organisado ay hindi mahalaga. Ang mga taong pumupunta para magsanay ay hindi nagtitiyaga. Hindi talaga ako makapunta sa field. Ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng anumang pagsisikap. Sabay-sabay. Isang matangkad na babae harangan ang daan ng Kaubang ang iyong kaibigan, sinanay mong mabuti ang hayop. Ang mga sulok ng bibig ay hindi makokontrol ngunit maalog ito ay isang batang lalaki. Siguradong lalaki ito. Fame and purpose, prank kanyang. Sabi high school friend gusto kitang makasama medyo nagulat si Kaubang kung bakit siya lumapit sa akin. Ano ang dapat mong sabihin? Sa gitna at pagkatapos ng pagsasanay. Magsasagawa ng kompetisyon hanggang doon, hahatiin natin ang pugad. Ang pagganap ay kinakalkula din sa maliliit na grupo. Ang kakayahan ng iba ay hindi maganda. Walang common voice sa kanila. Interesado si Kaubang. Napaka-flexible din ng kapatid mo. Ngunit hindi ang iyong hayop. Lumingon siya para sumipol ng 1 oras. Hindi nagtagal ang unyon. Isang 4 na paa na bakal na rhino ang mga makapangyarihan ay tumatakbo ito ay tulad ng isang armored tank na humahampas ng paalang at patayo. Ang aparatong hinaplos niya sa bakal na rhino steel malumanay. Nahihiyang sabihin ito, ay ang aking hayop ay isang bakal na rhino. Ang malaking katawan ay ginagawang medyo nerbyoso si Kaubang. Natakot ang lalaking nakatayo sa tabi ko. Hindi ko maisara ang bibig ko ng tuluyan. Sabi mo matangkad ka. Bago mo ako isipin. Kailangan kong linawin ang isang bagay. Napakaduwag ng prinsipe. Bago ito tumawid sa kalsada. Nagbibigay daan pa ito sa ito ay isang halimaw na 100 beses na mas maliit kaysa ito. Ngunit ngayon ikaw ang namamahala sa pagtatanggol. Ito ay medyo angkop, siguro dahil sa sobrang bagal ng sakit. Sa mga tuntunin ng lunas sa sakit, ito ang numero 1. Si Kaubang ay nahulog sa pagmumuni-muni sa totoo lang ang parehong koponan na tulad mo ay hindi imposible.
Ang mga hayop sa pinangyarihan ay kakaunti. Ngunit 99% ay normal na kalidad, maaaring makamit ang elite na kalidad 10 lang sila. Na ang animal bender ay may perpektong kalidad 2 lang sila. At isa na rito ang bakal na rhino na ito. Sa kalsada, gustong salakayin ng prinsipe ang gayong makamandag na katangian. Isang halimaw na nagtatanggol sa ruta, sobra na sa amin. Maaari kang magbigay ng higit pang mga pagkakataon. At pag-atake sa kalawakan, magkakaroon din ng higit pang mga tactical na opsyon. Ngayon nakita mo, matagal na akong nag-aalangan. Akala ko tatanggi ka. Federasyon marahil ay hindi angkop na maging isang tunay na manlalaban. Hindi iyon magiging patas sa iyo, Gao. Sa oras na tumalikod ka para umalis, pagkatapos ay tinawag siya pabalik ng malakas na boses. Maghintay ng 1 minutong item, tinatanggap ko ang imbitasyon na mapabilang sa iyong koponan. Hindi mahalaga ang maghiliw na personalidad, maaari kang magsanay mamaya. Tsaka nakikita ko rin pagod na talaga akong mag-aral. Masaya ang mukha mo ngayon. Ang sagot na ito ay talagang hindi maisip. Excited pa nga siya, to the point. Muntik ko nang tanggalin ang braso ni Kao bang makalipas ang 3 araw sa paligid ng Black Mountain, mga organisasyon sa ilalim ng pamumuno ng militar. Nagtipon sa isang lugar. Ngayon na isang babaeng nakasuot ng puting combat outfit tumayo at sabihin, hindi ako makapaniwala na makikilala mo ang direktor dito. Tanyag na reputasyon, iligtas si Sam Lam. Tumawa ang kapitan. Ayon sa pinakahuling balita mula sa gobyerno, ang mga brutal na kulay abong gagamba na iyon ay may malinaw na reaksyon ng takot sa mga tanga na hindi alam ang pinakamalakas na asset ng iyong team ay ang trick system. Panoorin ang misyon sa pagkakataong ito. Ang kapitan ay nasa tuktok. Nambobola rin ng kapitan ang isang pangungusap na hindi niya pananggahasang tanggapin. Na-save ang nakakatakot na mantis ng direktor ng kumpanya. Ito ay tinatawag na Green Forest Killer. Natatakot akong makumpleto mo ang iyong misyon. Bago tayo, sa labas, nirerespeto nyo ang isa't isa. Pero deep inside, may kalkulasyon. Sa oras na ito, ang mataas na antas ng kinatawan ng hukbo sabihin sa lahat ng nasa harap mo. Isang kasiyahan na narito kayong lahat. Bagong material, naniniwala akong nakita ito ng lahat kahapon. Dinala ng mabangis na kulay abong gagamba ang kanilang biktima pabalik sa kanilang pugad. Ang dahilan nito ay dahil sa magbigay ng sapat na pagkain para sa iyong katawan. Kung talagang maghihintay ka hanggang sa katawan ng kanilang ina kumuha ng sapat na pagkain na makakain, ay magbubunga ng mas nakakatakot na mga alon ng gagamba. Kaya mahalaga ang misyong ito. Sana ay tapat kayong magtulungan sa isa't isa. Upang makumpleto muna ang gawain. Magagawa lamang ang gawain. Tiyak na hindi maliit ang gantimpala. Ang militar ay wala sa payo. Sinasabi ko iyan dahil sa takot sa mga organisasyong ito ng tao. Lalaban sa ilalim ng lupa para sa pansariling pakinabang hanggang sa hindi natapos ang gawain. Uubusin ang panloob na salungatan high-rise. Nagpatuloy ang militar. Opisyal na nagsisimula ang misyon. Batay sa tipan, magbibigay tayo ng apoy para sugpuin muna katatapos lang. Ang mga tangke ay inilihis. Nakatutok sa masukal na kagubatan, na ubos ang apoy sa parehong oras. Pagkatapos ay nahulog ang mga bomba. Isang alon ng matinding pagkabigla at ang apoy ay tumama sa 4 na direksyon. Ang mataas na temperatura ng apoy ay nakabaluktot sa hangin, gawing malupit ang mga kulay abong gagamba para umiyak sa sakit sa mga helanghing na naging pira-piraso sa kalangitan. Sa ilalim ng pag-atake ng mga trick shell, isang walang laman biglang sumulpot sa gilid ng Black Forest. Sa lubak-lubak na putik ay ang mga bangkay. Ang kamatayan ay hindi malinaw na tinukoy. Ang mga milya sa paligid ay ganap na naging mga durog na bato. Save Shamlin small talk pinanood niya pagkatapos magsalita ng mabait. Ito ay tungkol pa rin sa pagpapakita ng ilang kalamnan. Para takutin ang maling tao. Tayo, pakiramdam ko ay responsable din ako para sa dakilang pag-ibig. Ngunit ang tugon ng gobyerno sa pagsisiyasat na ito ay talagang pinahahalagahan ko ang mga paputok na ito. Kahit na ang ating isipan ay pinipigilan, pero dahil din sa atin.
nagpapahina sa kapangyarihan ng mga halimaw. Sa pagkakataong ito ang gawain ay hindi seryoso. Mahirap din sabihin. Itinuro ni Captain Song ang mantis sa mukha ito ay hindi sapat na seryoso. Hayop sa antas ng pinuno ng SAO 8 pang organisasyon. Ang bawat organisasyon ay may 3.4 na anak lamang. Isang oras siyang tumawa. Ito ay ang mga tao na panatilihin ang trump card. Hindi ito tulad ng aming kumpanya. To be honest, siguro. Masyadong malakas ang tunog ng apoy. Malalim sa kagubatan biglang may sumigaw. Isang hindi nakikitang kapaligiran agad nitong kinilabutan ang lahat. Kahit na ang leader-level Ghost Mantis hindi ko maiwasang umiling pito. Maaari lamang mag-atubiling hayaan ang katawan na mapanatili ang estado nito itaas ang iyong ulo hindi nagtagal, ang isang hayop ay kasing taas ng isang 4 na palapag na gusali. Sa labas ng kagubatan ang Radha halos mula sa katawan nito Lan radiates 4 sa paligid nagulat si Linlin at sumigaw ng malakas. This halo isa itong Lord-level monster ito ang Panginoon ng Black Forest. Maaari mong pamunuan ang Panginoon. Ang Black Forest out. Ang dagandong ng Black Lord parang kulog na pumupunit sa hangin higanteng katawan parang halimaw na lumabas noong prehistoric times. Ang mga organisasyon ng tao ay tumatakbo sa lahat ng dako. Ang isang oras sa hukbo ay walang silbi. Sabay-sabay. Sa kalangitan ay isang dilaw na linya ng liwanag ang sumilay isa itong napakalaking ibon na kumikinang. Biglang bumagsak ang araw mula sa langit. Ang mga tao ay nasa sabik na tumingala sa langit. Ay ang Diyos Kim ang pinakamakapangyarihang Diyos na tagapag-alaga ng Ho Military District siya ay naligtas, at ngayon si Kim ay lumulutang sa hangin. Malamig na sigaw at itinaboy ito ngunit ang Black Lord ay tila walang pakialam. Agad na itinaas ang 2 kamao sa dibdib at sa parehong oras, magmukhang mabuti dito. Nakita iyon ni Kim at sinigaw ang apoy. Mabilis na nag-react ang Black Lord at pinigilan siya. Ngunit ang braso ay nasusunog ayaw ipagpatuloy ng Black Lord ang pagkasira. Pagkatapos ay walang magawang lumingon sa malalim na kagubatan pagkatapos ay sinabi ng mataas na antas ng militar sa lahat napakaraming tao lang ang sumusuporta sa atin. Hinihimok nila tayong kumilos ng mabilis. Hindi nagtagal pagkatapos mo. Ang mga hukbo ng mga organisasyon ng tao ay puro. Maglaro ulit tingnan mo ang anino ng mga taong ito. Isang oras lang ang huni ng high-rise military iyan ay isang grupo ng mga sip-sip. Tungkol dito mareresolba din ng ating militar ang problemang ito. Bakit kailangan mo pa ang mga taong ito? Ngayon ang tao ay kumakatawan sa gobyerno. Tumayo ka at magpaliwanag. Kahit na tayo ay isang hakbang sa unahan ng kurba. Para mabago samantalahin ang pagkakataong magdesisyon. Marami silang ginawang paghahanda, ngunit ang pagbabago ng mundo ay dramatiko. Higit pa sa naiisip natin. Magiging mas seryoso ang sitwasyon. Para paghandaan mamaya subukan nating isali ang mga organisasyong ito ng tao. Makalipas ang ilang oras isang squad sa kanila ang naligaw sa kuweba itim ang kuweba, wala akong makita. Maaari lamang umasa sa mga flashlight upang maipaliwanag ngayon sa Team 5, mayroong isang mainitan ng ulo na tigre na nakabuka ang bibig. Ito ay isang malaking apoy. Agad na sinindihan ang eskarlata na kulay abong gagamba kasamaan sa abo ngunit galit na galit ang isang babaeng miyembro ng pangkat. Oo, Captain. Sayang ang energy. Bagaman maaari tayong maging banayad patayin ang lahat ng mga halimaw. Elite level na ito ngunit ang bilang ay masyadong malaki. Enerhiya sa katawan ng hayop. Kung hindi ito gagamitin ng matagal, ito ay mauubos. Kaya inayos ng kapitan ang porma sayon. Ngunit ang nagtatanggol na hayop ay nasa harap. Nasa gitna ng formation ang katulong. Ang mga umaatake ay nasa magkabilang panig ng hukbo. Napakabilis na nakatayo sa harapan ang Armored Dog Team naging unang target ng pag-atake. Sa oras na ito, ang Bush's Love ay nasa gitna ng Team 5. Magsimula tayo sa mga kasanayan sa tulong. Kaagad ang katawan ng Armored Dog ay natatakpan ng makapal na layer ng armor. At pagkatapos ay nagtipon ang mga gagamba sa harap namin, at sila ay lumaki ng lumaki.
Isang apoy na daga ang naglalabas ng apoy mula sa bibig nito, direktang lumiwanag sa sandaling Wally scene ang eksena batay sa tactical na pagsasaayos na ito. Hindi lang nila binabawasan ang konsumo ng enerhiya ng halimaw pababa sa pinakamababa, ngunit din liquidated isang malaking bilang ng mga spider sa isang mabilis na rate. Medyo lumakas lang ang mukha ko. Nasa harapan ko ang tunog ng away. Kaya binibilisan nila. Galit na tumatakbo patungo sa tunog na lumalabas hindi nagtagal pagkatapos ng excitement sa harapan ko. Isang higanteng inang gagamba ang gumagapang mula sa kuweba, parang napakalaki ng hugis nito. Maraming hayop ang nagtutulungan. Siege ina spider atake, bawat matinding apoy ice fog na hangin na lumilipad, ngunit lahat ng pag-atake ay nahuhulog sa defensive armor, parang tumitingin sa ilalim ng dagat na walang paggalaw. Iniisip ng isa sa kanila ang gagamba ay walang gaanong lakas sa pag-atake. Huwag makita ito bilang isang malaking katawan. Ngunit ito ay para lamang magparami ng susunod na henerasyon. Sa katunayan, ang lakas ng labanan nito ay napakahina. Naglabas muli ng tawag si Save Sam Lam, magtulungan tayong lahat para sirain ang inang gagamba. Pagkatapos depende ito sa uri ng pinsalang dulot ng bawat tao. Upang hatiin ang paggawa, makinig ka sa akin. Ang likurang hilera ay umaatake ng malayuan sa mata, ang iba ay patuloy na umaatake sa hita, makinig sa mga salitang ito. Maraming tao ang nagngangalit. Himukin ang kanyang mga bender na pabilisin ang pag-atake, ngunit hindi tumugon ang inang gagamba. Kakaiba ang kalagayan nito ngayon. On the other side, babaeng member, sabi ni Captain, naging tense ang sitwasyon, kailangan nating bumaba para tumulong ng mabilis. Kung hindi ito ginawa, ito ay iimbestigahan. Panig militar, hindi lamang ibawas ang ating dedikasyon at susundan kami ng ibang teams. Captain, syempre, kilala mo ang mangingisda. Magdadala ito ng mga negatibong benepisyo sa koponan. Kahit hindi namin maiwasang bumaba, ngunit may mali sa sitwasyon ng ina spider. Masama ang pakiramdam ko.